gahapon. Mapya malulem Soccer Jen kininyong alagad kabrigadang Erin de Casyon. Mayad gahapon mga kabrigada, ako si Kabrigada Abner Francisco. Makauban mi ninyo mataghapon diri sa programang mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno ug pribadong mga tawong wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa tugay ng Di pa na yan! Adlaw nga Lunes mga kabrigada, December 13, 2021. 12 days na lang mga kabrigada, Pasko na. Hapit kadali, mag-Birnes. Ayun, tama ba lagi ko na maski istoryahan pa na ito kung kanang lang pa nag-start. Makaingat kita ni Biyernes. Pero it feels like Friday, Kabrigada Abner, no? Para sa itong mga kabrigada. Kay imagine, no? Pila na lang kaadlaw magpasko na. And everybody is so excited. Bitaw, sa moabot na Pasko, Kabrigada Abner. Nabalitaan ako sa mga amigo gani sa LGU pod na nag-Christmas party na di ay sila. Oy, humana sila. Oo, sana all. Pero halos tanan karon nag-Christmas party naman, di ba? Ano po, sa mga pribadong kumpanya, no, nag-Christmas party na, no? Pero, mo ito mga kabrigada, maskin gi-allow na ang kaning pag-celebrar, no? Aning Christmas party, dapat igyapo na ito makalimtan bitaw atong mga safety protocols sa pagsuot o face mask o paghugas og kamot o physical distancing, kabrigada. Mao gyud, dili lang dina sa mga Christmas party kundi dina sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga gibuhaton, sa atong pag-adto dina sa atong mga lugar ko sa nagatrabaho, dina sa mga opisina nato, dapat pirmi gud nga i-observe kanang maong mga health protocols. Pero siyempre panahon na sa Pasko, excited na ang tanan. Kining pag-abot na gyud sa adlaw sa Pasko. Kanya-kanya ng schedule sa leave, no? May pang-uban siguro, naka-leave na, no? Lagi, ang... Klaro-klaro na, hayag-hayag pa, uban na ni. Makauban na ganito din sa opisina, ay, nani, mag-leave na mi, blah, 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 nani, nani. Para taas-taas ang bakasyon? Sana all. Sana all akong maingon. Pero sa mga mag-out of town, no, mga kabrigada, kay makiselebrar kauban ng ilang pamilya, sama sa tuwad, Kabrigada Abner, di ba? Ayaw intaw ninyo kalimti, mga kabrigada, ang pagbaon, no? O gatong mga food supplements sama sa Maxan Herbal Capsule, no? Kay stressful ang biyahe, no? Labi na ka ng tig-uli bitaw, Kabrigada Abner, kaya mga bisperas, ang traffic. Ang atong isgutan, may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man, personal nga issue o pribadong individual nga gusto nyo reklamo o problema nga buti nyong mahatagan o igong pagtagan. Sa mga magtiayon nga doon ay problema o gibinuangan sa ilang partner, di pwede yan. Ato nang iskutan diri sa atong programa. Kung doon na po mo yung mga legal nga mga pangutana, ipadala niyo mga mensahe sa numero nga nasa inyong TV screen o dili ka, inyong i-message ang official Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada, una, gipost sa akong ex-boyfriend. Ang dati na mo nga picture nga naggaksanay mi. Unya, nakita sa akong uyab karon og mga FB friends. O gituuhan nila nga gipagsabay nako ang duha ka lalaki. Unsa akong pwede buhaton, attorney? O gay kaduang pangutana, gikan sa atong sender, no? 11 years na mibulag sa akong bana, usa siya ka-Amerikano. Dagko na akong mga anak to nga nagbulag mi. 20 years old ug 17 years old na sila. Karon naami dinhi sa Pilipinas. O kauban akong mga anak. Makakuha pa ba akong mga anak og financial support sa ilang amahan? Bisag dagko na sila. Ang matubag anaa ka na soling parte sa atong programa kauban si Attorney Psyche Fontanilla Mamadra at ang mga kabrigada. Samtang social and emotional development sa mga kabataan dapat hatagan og importansya sa pagbalik sa face-to-face class. Ato ka nang iskutan din sa opinyon. Dili lamang academics ang dapat tutukan pag-abot sa learning recovery. Dapat usab nga hatagan og importansya ang social ug emotional development sa mga kabataan sa pagbalik sa face-to-face class. Mao kini ang gibutyag ni Committee on Basic Education Chairman nga si Senator Sherwin Gatchalian. Tungod matud pa, apektado ang social skills sa mga kabataan human ang kapin usa ka tuig nga walay klase sa mga eskwelahan.
Kini subay sa report ni Gatchalian sa mga magtutudlo sa school officials nga misalmot sa face-to-face classes nga iyang gibisita sa Valenzuela City. Kay dumang ginaduso ni Gatchalian ang Senate Bill No. 2355 o ang Academic Recovery and Accessible Learning kun Aral Program Act aron nga magmugna og learning recovery program sa tibuok nasod. Tumong sa maong sugyot nga gawa sa academics tutukan sab ang paghatag og igong probisyon sa panginahanglang pangnutrisyon, social, emotional ug mental health sa mga magtutunghan ug aron matabangan ang mga estudyante nga nalisdan sa ilang mga pagtulunhan. Kailangan ng mga bata ng protocols. Kailangan malaman nila na kailangan gumamit ng mga face mask and social distancing. At saka kailangan din nilang malaman na maligo sila araw-araw. At saka kung face-to-face naman, ang mga bata ay marami silang matutunan. Halimbawa sa pakikipag sa mga kaklase, sa teachers nila. Dapat yun nato paghandaan ang mga social and emotional development sa mga kabataan nato sa pagbalik sa face-to-face. Kay nadugay naman panahon sila sa ilalang balay sila nagtuon. Tapos basi mabigla sila ba na dira na sa classroom sila mag-eskwela para ang ilang mga paghuna-una mahimo pong ready, mahanda pod sila. Kay lahi na baya ang new normal education karon kay daghan na tag mga protocols na ginasunod sa atoang sa klase karon. Sama sa pagsuot og face mask, social distancing, dili na katong unang panahon na wala pay pandemic. Dapat aware pod sila og ang ilang emotional development nila. Dapat pod nato i-ano po nato sila. Murag nato sila, i-guide nato na katong ilang kahadlukan na ay dili na ko mag-eskwela kay basi may mga ingana pa, dapat dili nato na anuhon sila, nato sila i-guide na dili mo mahadlok kay naatay mga protocol na ginasunod. Naami diri mga teachers sa school na handa mutabang sa mga kabataan aron ang atoang edukasyon ay mahapsay. Kanang maproteksyonan pod ta kami teachers ug ang mga bata sa mga virus na ato ang ginalaban karong panahon na. Mao lang na at dili pod nato kalimtan ang mga protocols na ginahatag sa gobyerno, ang social distancing, ang face-to-face, paghugas og tubig na may sabon, ang kamot. Importante na mahatag nato emotionally ug socially development ang mga bata pagbalik nila, especially na 2 years sila na nawala sa eskwelahan. So ang teachers need nila mag-prepare og mga activities na ma-develop sila holistically para mas ma-develop pa ilahang emotions og socially na pagbalik nila kabalo sila makihalubilo sa mga bata na kauban nila sa classroom. So maoto ang teacher dapat mag-prepare og activities kanang ma-involve sila sa mga bata na wala ko sir na kanang mag-collaborate good sila mga activities na wherein they can learn, they can play. Sa personal ko na opinion sir, no, I agree with that na kailangan talaga bigyan natin ng pansin ang social at saka emotional ng mga bata kasi as we can see naman sa ngayon sa epekto ng pandemya sa ating mga kabataan, no, makikita natin na apektado talaga yung kanilang social at saka emotional na aspeto. Dahil nga sa hindi sila nakakalabas, so wala sila masyadong social interaction sa ibang mga bata. And sa emotional naman, dahil puro module,
kumbaga parang nauubos yung energy nila doon, yung sa mind nila. So yung emotional nila is affected din. So pagbalik nila sa eskwela, sa face to face, kailangan talaga na bigyan pansin ng teacher yung ganong aspeto. So pwede magbigay ng mga activities ang teacher na makatutulong upang ma-develop yung social at saka emotional aspect ng ating mga kabataan. Ikaw, Kabrigadang Abner, sa imong opinion ka ba ini? Okay, ako agree ko ni Ana nga dapat ang development sa kabataan may mong holistic. Dapat balanse ang development sa usa ka bata. Mao na ginaingon nga total health development, healthy ang mind nimo, healthy ang body nimo, healthy ang relation nimo, ang emosyon nimo healthy. Ana na siya katong emosyon, katong social relation nimo, katong social health nimo is as important as the physical. Tama na, Importante no? na siya. Tama dyan ang Kabrigada Abner. Nasyak gani ko itong datos bitaw na gipagawas sa UNICEF, no, Kabrigadang Abner, na usa sa 7 ka mga kabatanunan karon na ay kaning mental health issues, no, or kaning nagasuffer sa depression. Ang ilahang findings ani Kabrigadang Abner tungod lagi na disrupt, no, katong routine nila ba, tong ilahang wala pagsulod sa eskwela, no, katong pagawas ka uban mga amigo or pagawas na lang outside silang balay, ug ang uban pod na apektuhan kay ang ilang pamilya pod apektado na wala trabaho ilang mga magpapa, no, ug katong kalisod bitaw na dalaan ning COVID-19 mo tong mga challenges, no, sa mga kabatanunan nato karon, no. Mo nang nitaas bitaw ang kaso sa depression. Mo nang para sa kuha Kabrigadang Abner kaning social emotional development, no, na isali na jud sa mga kabatanunan labi na karon na kanang ibalik ang face to face class. Very important din dakong So adjustment bago mo balik, dapat na i-preparation. Dapat na I-prepare sila i-preparation. emotionally, socially. Yes. Dili nga mabigla na lang. Okay, tama tong ingon bitaw sa usa ka teacher na katong makatawa lang ka ba katong ingon niya maligo, no? Na-disrupt man gud ang katong daily routine sa mga kabatanunan. Tong na sila sa balay, pwede lang sila magklase baskin wala sila ligo. Mao. Mag-ilis lang sila, ana ba late na maligo, late na magkaon, etc. Or habang nagatudlo, off lang ka, dara magkaon. So na no? habit nila nga Nay na-break. Nga nahulong. 2 years. Diba? Labi pa itong mga bata nga, di ba, na-addict o gadget, di ba? Gadget. Halos sila maligo ba? Oh, tinuod Halos na. sila maligo. Wala sila kabalong, murag abnormal na ang ilang mga routine. Di ba? Kung ang bata, ang normal sa ato, ang bata pagkabuntag, maligo, mukaon ato sa eskwelahan. Tinuod, Ano man ang ano normal. dyan, Tungod kay wala na face-to-face classes, ang ilang ginahimo na lang, tibok adlaw na adi na nagyang pungad sa TV, nag-atubang sa ilang mga gadget, o pwede nga maligo, pwede nga dili, kaya naaramas balay. Okay naman nga nasa balay. O pwede nga dili mag-ilis, okay ra, kaya naaramas balay. Lingkod lang ba, yung pungad lang sa gadgets Oh. bitaw Kabrigadang Abner, aside sa ilang, di ba pila lang man ka oras katong online class, di ba? Gilimit lang man to sa DepEd, di ba? So inana bitaw Kabrigada Abner katong routine ba? Kung tanaw na to gamay lang, imposible na ano lang na. Dali lagi makaada pa kung anak-ana, no? Excited pa siya mo sa eskwela, pero pag naana na didto actual na, dakong adjustment na. Kay routine na nahimong routine sa mga bata katong mga activities na ginabuhat nila during Maglisod sila pandemic. adjust. So kung maglisod sila adjust, unsay mahimo ni ana na conflict na nga mamugna. So expect nimo na magaway-away ng mga bata din naton kay dili na sila ka-relate. Ngay nga na di mag-relate sa tawo kay nasanay nga ang iyang ka-relate gadget lang. Unya wa man na emosyon ang gadget, wa na emosyon ang computer. So pag integrate na dito sa isig ka estudyante nila, maglisod sila adjust. Ug kaluya pod sa kanang lawas bitaw Kabrigadang Abner kay kung nasa balay nasanay na lingkod, higda, no, at tubang sa gadget. Pag naka sa eskwelahan dili more on participation Taas kang kamot, ikaw na yung mga pangutana, be participative, napay PE classes. Imagine na lang, no, katong ingon nato ba basi ang mga estudyante ana ang attention span ba shorter na noon karon, no, na pagbalik nila kay tungod lagi na wala na sila nasanay katong face-to-face class. Kunya, no? itong kuan pod uso ang online class nga mga module pod, online classes ang ginapahingan. Dagan na mga kuan ba? Dagan pod mga kabataan ang na-depressed, di ba? Kay grabe kalisod. Unya wala man siya, wala makatabang, labi na gwapo yung eskwelahan ang ginikanan. So na-depress ang bata, labi na gusto pod niya nga nasa ginagukod nga kanang honor, Grado. panaglitan, di ba? Grado nga ma-attain niya katong iyang target nga grado. Unya wala siya kabalo, nangaytabang sa ginikanan, dili po katabang ang ginikanan. Na mga kabataan nga na-depress.
O tungod ni ana, sobrang kulang sila og emotional needs nila, wala na tubag nga ilang panginahanglan sa emosyon. So pagsulod nila sa klase kana nga mga aspeto marag matubag na sa mga teachers nga mga silang tabang matudloan sila. Ug syempre no, Kabrigada Abner, tama po to ingon sa usa ka pagtutudlo bitaw sa ato ana. Tudloan ang mga estudyante karon katong importansya sa protocols, no, Kabrigada Abner, no. Kay sa balay lang man gud sila nagdugay jud karon, di ba? Bag-o lang man nakagawas ng mga idara na ni, no. So sa pagbalik nato sa eskwelahan, importante na matagag emphasis and matudloan sila sa mga adjustments, Kabrigada Abner, para di sila mag-iisot. At syempre, tabangunan po ang isa't isa sa teachers and at sa mga estudyante, no? Kaya for sure, ang mga teachers mag-iisod po na o adjust sa mga estudyante, paano ni mo i-up up imong mga estudyante, paano ni mo imong participative imong mga estudyante na karong harapanay na jud po. Na ang mga challenges, no, dako siya kaayo, no, mga kabrigada, di siya gamay na problema mo nang dapat jud gahinan, no, o kanang maayong preparasyon, no. Okay, mga bata man gud ni, di ba? So 2 years silang lahi ang environment unya kalit karon i-expose nimo sa lahi na pod nga environment nga wala na sila nasanay tungod sa katong gap nga 2 years nga naalang sila sa balay. Naa gyud ay problema. Dili gyud pwede nga walay problema anak kay kana nga normal lang nga last year na expose mo sa mga strangers, siyempre lahi na po nila mga classmate, na ganay problema, di ba? Na yung mga nabully, na yung mga Mura na po good ng nagselpiti tungkol kay paminaw na, wala sila amigo. Mura na po good na, Kabrigada Abner, ka na mag-eskwela ta ba? Pag inani, kung napatahan ba sa grade 1, inani itong section. Pag abot og grade 2, kayo na bright ka, o sa bataas imong grado, na balhin kag ibang section, manlahi na imong mga kauban dara sa klase, di ba? Makita nato na halos ang katong gibalhin, di mo storya, maglisod og adjust. How much more kani, Kabrigada Abner, pila ka tuig na dili na nila, wala nila nakauban, no, tong mga classmates nila o uban pa no sa eskwelahan. So tama lang nga ay mga susama ni anak nga mga programa ang gobyerno o ang Department of Education. Ayaw mo biya mga kabrigada kay sa atong pagbalik atong atangan ang Barugadang 101 dinhi sa Di pa na yan. Di pwede yan. Karong hapon mga kabrigada o banimin ninyo sa pagtuki sa baruganan sa nagkadayang hiskutanan, sa panggamhanan, pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod sa kahimtang sa katawhan, o pagsugyot sa mga praktikal nga mga solusyon. Kanang tanan dinhi sa Di Pwede Yan, paghanay sa mga plano o panglantaw, padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan, pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon o pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan. O pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan. One-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan. One-on-one. Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon. O pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Barog. Jensen. Mga kabrigada, adlaw-adlaw na nato makainabi ang mga buot magpapili dinhi sa atong dakbayan. Ilhon nato sila. Baruganan. One-on-one. Pakighimaman kay Pastor J. Berame, usa ka religious leader and president of Pastors Association, broadcaster in Jensen, and board member of PTA Federation in General Santos City. Baruganan. One-on-one. Pagtuki sa iyang baruganan sa mga nagkadaiyang hisgutanan sa panggamhanan. Pagsusi sa mga tinubdan sa kalisod sa kahimtang sa mga katawhan. O pagsugyo sa praktikal nga mga solusyon. Baruganan. One-on-one. Paghanay sa mga plano o panglantaw. Padulong sa paglambo, pag-usab sa lungsod nga gipasagdan. Baruganan. One-on-one. Pagpadayag sa bagong vision, sa bagong solusyon. O pagbarog sa lungsod nga bililhon. Baruganan. One-on-one. Barog. Jensen.
Generals, makauban nato karong hapon si Sir Benigno J. Birami, kandidato kini pagkakagawa dinhi sa dakbayan sa Jansan. Ilalom sa partidong AIM, siyempre, ang kandidato pagkamayor sa partidong AIM, walay lain kundi ang ama ng brigada si Idol Brigada Elmer Catulpos. O usa sa mga kandidato pagkagawa atong bisita dinhi karon, Pastor J. Birami. Maayong hapon kanimo, Pastor. Yes, mayong hapon kabrigada Abner ug sa mga suki nato karon nga mga viewers dinhi sa atuang programa sa Di Pwede Yan. Very briefly, Pastor J, basi pwede nimo ipaila sa makausapa imong kaugalingon ngadto sa atong mga viewers karon nga nagasunod dinhi sa atong programa. Mga kaigsunan, mga katawhan sa Tibok General Santos City, kini si Pastor J. Birami, usa ka pastor sa religious nga sector sa General Santos City nga karon no isa sa mga nagpapili pagka city councilor. Okay. Pastor J, unang-una nga gusto na ko ipangutana sa imuha kay pastor man ka sa taas nga panahon, nagalihok ka din sa mga gibuhaton sa simbahan, sa nagkadayang mga lugar. Ang pangutana, Pastor J, unsabay ikatabang sa usa ka pastor o galing makalingkod sa isip konsihal dinhi sa atong dakbayan sa Jansan. Pastor J. Kini kabrigada Abner no nga sa dugay nagyong panahon nga mga religious sector kanunay ta nagaampo nga adunay mga tao nga mga alagad sa Ginoo nga mahadlokon sa Dios nga mga nerbisyo diha sa panggobyerno. Ug kini ang dako nga pribilehiyo sa mga religious sector nga mudala sa tingog sa mga sunan to mga pobre ug labaw sa tanan mudala sa tingog sa mga religious sector diha sa konseho kabrigada. Okay. Ingon ganin na to, Pastor, ang kining mga buhatan sa gobyerno, kining government bureaucracy, ginaingon nila nga daghan ang mga kademonyuhan nga nahitabo nila, korupsyon, kining pagpangawat din sa buhatan sa gobyerno. Ang usa ka pastor, paano ba mo fight niining isyu sa korupsyon? Siyempre, lahi na ning arena no, kay gobyerno ni. Dati dito ka sa simbahan, Yes. kay mga sumusunod dito nga nagapaminaw sa imong pagsangyaw sa mayong balita. Pero karon, Pastor, ang pangutana, paano ka maka-fight sa mga demonyo nga hinimuan dina sa buhatan sa atong gobyerno? Kabrigada mo ni ang pinakadako nga challenge natong kinabuhi karon isip usa ka pastor nga dili gyud no sa ako ang kinabuhi dili gyud ko buot nga mapakaulawan ang pangalan sa mga pastor no kay kita nagrepresentar sa mga religious sector. Kinahanglan gayud nga ato gyung barugan sa atong kaugalingon nga dili gyud mapakaulawan ang mga religious sector sa atong pagpanerbisyo diha sa katawhan. O siyempre, kung ino na to nga kita, nagka-campaign kita for righteousness din sa gobyerno, ang pinakaunang mahimong ihemplo, Pastor, ikaw mismo nga nagadala ni ining maong issue din nga atong tuliron kining mga kahiwian nga nahitabo sa gobyerno. Paano nimo i-assure ang atong katawhan nga ikaw mismo mahimong nag-unang ihemplo, kini bang nag-una nga pwede ka panaminan sa atong mga katawhan nga manguna sa pagtulid sa mga kahiwian din sa atong pangamanan? Yes, kabrigada, no? Daghantag mga testimonya nga kasamtangang nanerbisyo sa panggobyerno nga karon kauban nato nga nagpapili pagka city councilor. No? Dili gyud ikalimod nga dunagyoy mga kickback, no? Dunagyoy mga hinimuan nga mga patong-patong overpriced ug muna karon nga ginasinggit sa mga katawhan nga ilag gyud nga mapamatud-an nga taas ang presyo, no, lisod alang kanila nga mahimo makabot ang ilahang hustisya alang kanila tungod kay wala sila representante diha sa konseho. Kabrigada, bilang usa ka pastor no ato yung paningkamutan nga dili nato paboran, dili nato iboto panahon sa pagbahin-bahin sa pagpakita sa suporta sa mga ginapduso nga ordinansa dinha kung sa tan-aw nato adunay dili maayo nga resulta sa mao nga ordinansa, dili ginato sayangan ang atong boto diha ang panahon sa pagdibisyon na sa mao nga mga ordinansa kung sa tan-aw nato nga adunay dili maayo nga pamaagi nga resulta nga dili makatabang sa ato ang katawhan. Okay. Sa eskutan na ito nga korupsyon o kining mga kadautan nga naitabo din sa atong kalibutan na Pastor. Unsa may mga ingon nato nga mga passages dina sa Biblia nga maingon nato nga murag pare-pareho lang no nga naga-fight tag kining kadautan dina sa atong kaugalingon dina sa atong komunidad
paano nato ni i-apply kung kining kadautan nga atong ginabatukan naa na sa atong gobyerno? Yes, Kasi ba ginaingon sa Biblia kung ato isgutan kini? Ang number one diha ka brigada kinahanglan gyud nga usa ka tawo adunay kahadlok diha sa Ginoo ug ang tawo nga adunay kahadlok diha sa Ginoo sayod ta nga kana siya dili kanya buhaton ang dili kahimutan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Biblia nagsulti gyud siya nga sa tanan natong plano, sa tanan natong katuyuan, no, ang Ginoo lang gayud ang nasayod anang tanan kung unsa ang atong direksyon sa atong kinabuhi. Pero kinahanglan gyud ka brigada no kay ang pulong sa Dios nagasulti gayud nga dili gyud siya maminaw sa mga tao nga makasasala. Ang iyang paminawon katong tao lang gayud nga matarong sa iyang atubangan. Ug mao ni akong himuon ka brigada Abner puhon pag naanata sa konseho nga dili jud ko mo pabor kung sa tan-aw nako dili maayo ang maong resulta sa maong pamalaod-non. Kung ugaling man nga kada paboran sa atong mga kauban, ako mubaba ko gikan sa ato ang mga diha sa atong opisina, tawagon ako ang mga pastor, no, himuon nato ang barikada nga babagan ang mga ordinansa nga nakahimo og kasamok diha sa ato ang panggamhanan. Kining tentasyon o sa ka pulong nga maingon nato nga very much applicable sa bisan asang aspeto sa atong personal o ganto na sa pagserbisyo sa gobyerno. Ang kahadlok kanunay sa atong katawhan labi na sa mga kandidato pastor nga oy naa kay mga crusade panahon sa kampanya nga imong i-assail kining mga korupsyon nga nahitabo sa atong gobyerno, pero pag abot na nga nasulod ka na sa gobyerno basi matintal ka nga muuban sa mga unsay nakasanayan dito pastor sa mga kaubanan o sa mga nauna sa imo sa gobyerno. Paano likayan ang tentasyon nga dili ka maapil sa unsanay nakasanayan dito kung nasanay sila nga mangurakot, nasanay sila maghimog dautan dinan sa pagdumala sa atong panggamanan. How do you resist temptation kung naa ka sa kining pagserbisyo sa katawhan? Kabrigada no, tinuod yun na ang imuhang pangutana. Gani ang uban makaingon makasulti nga ang mga kaunselor kauban sa grupo sa panahon sa pagpangampanya. Pero pag nanerbisyo na nagkabahin-bahin. Kano nagkabahin-bahin man kay tungod kay dili maayo ang pagbahin. Muna yung mga common nga akong madunggan sila nga mga sinultian gikan sa mga katawhan. Muna akong giingon kabrigada no, unsa may mahitabo no, bilang usa ka pastor dili gyud nako paboran kung nakita nako nga dili maayo ang maong resulta sa ato ang panirbisyo dinha sa panggamhanan. Ug balikon nako ka brigada dili gyud nako pakaulawan ang pangalan bilang usa ka pastor. Kung unsa man atong ginatudlo diha sa atong lokal nga mga simbahan kana ato sang buhaton diha sa pagpanirbisyo sa katawhan diha sa panggobyerno. Paano po mo i-fight ang corruption, Pastor? Labi na, siyempre, kung imong mga kaubanan ang involved na ini, di na sa buhatan sa gobyerno, medyo na ikaikog on your part nga badlungon sila. Pero, kamo man nanumpa, kamo tanan na ito mga na-interview, nanumpa man nga ang mapatigbabaw kanunay ang interes sa katawhan, dili sa partido, dili sa inyong mga kaubanan. Paano nimo tutukan ang isyu sa korupsyon kung imong mga kaubanan mismo ang involved niya na pastor? Mao na ka brigada no. Dili usbon ako dili yun ko mo pabor. Kung pananglitan naa amang galing na. Kung dili na nako paboran, kung sila nagkahiusa na nga ilan ang ipasar nga pamalaudnon tungod kay nakita dunay kickback, dunay korupsyon, mao na ka brigada siguro diha na gyud ang tingog sa mga pastor sa mga religious sector nga makita siguro nila nga magpikit, magbarikada diha sa City Hall. Okay. Pastor, kining pagsunod ba nimo sa kining natad sa politika no? Nisulod ka naman din sa maong kining karera. Kini ba hulugan pod nga nigawas ka sa imong pagka-pastor or ang pangutana pod dili naman magpastor si Pastor J kay nahimo naman siya nga politiko? Kana kabrigada Abner no, ang pagpanirbisyo dinha sa panggobyerno dili nako biyaan ang pagkapastor. Tungod kay mao na ang giya nato sa maayong pagpanirbisyo pohon diha sa konseho. Bilang usa ka pastor padayon ta nga magdumala sa simbahan, padayon ta nga manirbisyo diha sa panggobyerno kay ang pagpanirbisyo sa simbahan o sa gobyerno katawhan ang ato ang ginatabangan. Okay. Pastor, halos tanan po nga kandidato nagaingon nga mudagan mi para tabangan ang mga less fortunate nato nga mga kaigsunan. Katutong mga kabus nga mga katawhan nga maoy nagakompose, nagakomprise sa dako nga mga kining percentage sa atong populasyon.
Sa imong kabahin, paano pod ka tinuod nga makatabang ngadto sa atong mga kaigsunan, labi na katong mga kabos, katong mga naglisod gyud, nakasinati og tumang kapito sa ilang panginabuhian, katong mga dili kompleto ang ilang pagkaon sa matag adlaw tungod sa grabe nga kapobrehon na, Pastor. Kana bitaw tinuod na ka brigada no, sa tanan nga mga politiko, kada istorya, wala gyud nag-istorya nga dili mutabang sa kabos. Ang gibuhian nga istorya mudala sa tingog sa mga kabos diha sa panggobyerno, sa pagpanerbisyo. Pero mao gini tinuod, mo ni klaro ka brigada, no? Kung ang usa ka kandidato wala mo agi og kapobrehon, sultian ta jud ka brigada nga wa gyud na siya naka-experience og unsa ang kalisod sa kinabuhi sa pobre. Dili sama sa ato ang maabot nga mayor si Elmer Catulpos nga atong makita ngiyang kinabuhi nga moingon siya, mutabang siya sa mga katawhan, pero gisugdan na niya siya kagalingon tun kay gikan siya sa pobre nga kinabuhi. Ug kanang ingon ana nga pamaagi, mao kana ang maikatungod nga magambisyon nga makatabang sa katawhan tungod kay nasugdan na niya sa iyang pamilya. Pares sa kabrigada ba kana bang nakoy nakita ba nagabiyahe ko sa Cotabato, anay nakita nako nga slogan, kabutang dito, bayan muna bago sarili, no? Sa ilang panglantaw, tama sa ilang panglantaw. Pero sa ako asukwahi ang akong panglantaw na kabrigada. Paano nimo maserbisyuhan ang panggobyerno, ang katawhan, kung mismo sa imuhang kinabuhi, guba, dili maayo ang dagan sa imong kinabuhi? Kana ang dakong pangutana sa usa ka kandidato nga moingon ka, bayan muna bago sarili. Tanaw na to, ang imong kinabuhi, kumusta ba? Moingon ka nga mudala ka sa tingog sa mga pobre diha sa panggobyerno. Kung tanaw nimo dagko kayo mga alahas, di nimo makita nga pobre siyang kinabuhi. Sa laktod nga pagkaistorya, wala gina ka-experience o kapobrehon ka brigada. Ako nagpapili ko ka brigada, Abner, no, sa isip usa ka councilors. Diha sa ato ang simbahan, no, nakita nako unsa bagayod ang nakaaghat nako nga magpapili ta, no? Panahon sa pandemic, diha sa atong simbahan ka brigada, walay putol ang simba. Although ginabawal, pero dili gyud mapugnan ang mga tawo mo simba gyud. Libre ang paniudto, no? Libre ang paniudto man sa simba. Muni akong ginasulti sa mga katauhan nga muni nakapaaghat nako nga magpapili ug may magmudala sa tingog sa mga pobre, sa mga kabos nga katong duha ka tigulang ka brigada nga samtang naniudto sa akong mga membro kay atong simbahan naman sa third floor, duha ka tigulang ingon ako nay paniudto na mo. Ang tubag nila sa kuha ka brigada, pastor dili mi maniudto kay maulaw mi, kay wala mi nagsimba diha. Ingon ako nagunsad ay modrinay. Ingon niya sa kuha, naghulat mi pastor kung kanus amo man ug kaon imong mga membro, kay among pangayoon kanang mga sobra-sobra nila, kay among hugasan, among kalukalohon ug among ipakaon sa amo ang mga apo. Ug kana ka brigada mo hinungdan nga nakaaghat nato nga mudala sa tingog sa makabos diha sa konseho. Okay. So, grabe ang imong reflection sa real life experience ay pastor nga imong nasinatian. Pero kani pastor gusto na ko nga erase nga pangutana sa imuha kay ginasulti pod nga ang pamulitika sa Pilipinas kwarta-kwarta na lang. Kwarta-kwarta na lang. So kung wa kay kwarta matod pa gamay ang imong tsansa nga modaog. Ang uban naga-disagree niini, ang uban naga-agree pod niini. Pero sa imong kabahin unsa imong take niini mao nga isyu? Ang politika ba kwarta-kwarta na lang atong mga botante ba? Mobutar nga to sa mga tawo nga naghatag kanilang kwarta o dili kadto sa mga tawo nga adunay nindot nga mga plano alang nga to sa ilaha. Yes, tinuod na ka brigada, no? Atong daghan gid karon nga mga leader nagsulti sa ko ang pastor panahon sa last hour, no? Bisan diha sa voting center ay nagbagtas-bagtas nga gilukot ang papel ay 50 pesos ihatag sa mga butante. Ka brigada ako nagtuod jud ko nga karong mga panahon na tungod kay ang mga tao naka-experience na sa kalisod, naka-experience na og panerbisyo nga walay klaro, nagatuod jud ko nga ang mga tao karon sa General Santos City nakamata na og nakaamgo na kung unsa ang dapat. No, ato nakita nga daghan gayud ang mga katauhan nga paabot og mga alagad sa Ginoo nga manerbisyo dinha sa panggobyerno. Og nagatuo ta nga ang mga katauhan karon dili na gayon madala sa kwarta-kwarta tungod kay nakamata na sila sa kalisod nga ilahang nasinati niining mga panahon na karon. Unsa may basihan na to pastor nga naingon nimo nga di na ni madala kwarta nga somehow maingon nato nga nagmature na politically ang atong electorate, ang mga botante nato dinhi sa Dapayan sa Jansan. Paano ka na kumbinsi nga ay di na ni madalag kwarta ang mga tao diri sa Jansan, dili lang kwarta basta ang ilang basihanan sa pagpili sa mga opisyal? Yes, kabrigada daghan natag na encounter, no. Actually adlaw-adlaw ko na ay mga imbitasyon sa mga religious sector, na mga Thanksgiving karong bulana.
gani karon na atay schedule pero gi-postpone ako tungod kinaata dinhi. Daghan ang mga katawhan nagaingon gyud sa kuha, pastor, gusto na gyud namo ang kabag-uhan. Dugay nami nag-ampo, pastor, nga adunay kabag-uhan diha sa panggobyerno. Ug mao ni karon ang tubag nga among buhaton dili na namo sayangan ang among boto. Gusto gyud namo bag-o ang manerbisyo karon diha sa panggobyerno. Kung naa may kwarta ang tubag nila sa kuha, ingon na dawaton na namo na, pastor. Pero ang among ibuto kadtong taog yun nga dunay sinseridad sa pagpanerbisyo diha sa panggobyerno. Okay, daghan nga mga kandidato nga nagadagan lahi-lahi nga profesyon na pastor, no. Nay abogado, nay mga doktor, nay mga engineer, nay mga magtutudlo o nagikan sa gobyerno. Pero ang pangutanan nako, unsay advantage nga ang usa ka pastor nagapapili sad, or unsay advantage nga dapat siyempre, pwede itong mga abogado na ato sila dito. Pero unsa ka importante nga dapat naapoy pastor nga maglingkod din na? Kini, no, dinhi sa ato ang partido, no, sa aim sa atong na sinati karon, no, na ay negosyante, na ay pastor, na ay engineer, na ay attorney, no. Nagkalain-lain kami karon, na ay doktor, no, na si Doc Pagarigan. Kabrigada Abner, dako og tsansa nga matutukan ang mga dapat natutukan sa atong paggobyerno. Kung moadto ta sa health, natay doktor nga matutok anak sa mga katawhan. Kung moadto ta sa mga sa infra, sa pagdevelop sa ato ang mga kalsada, natay engineer, no? Og kini, no, kung natay abogado. Kung moadto ta sa mga legal nga mga pangkonsulta gikan sa mga katawhan, na atong mga kaubanan nga abogado nga sama ni attorney kan nga makatabang makahimo og libre nga walay bayad nga konsulta alang sa ato ang katawhan dinhi sa General Santos City. Pero unsa bay anaa sa pastor nga dapat gyud nga naay pastor nga maglingkod dito. Yes. Kaya na-mention na naman kung nga naay legal problem, naay abogado, naay health problem, naay doktor. So ang sa pastor unsa poy naapod nga panginahanglan sa tawo nga matubag sa usa ka pastor? Ang sa kinabuhi sa usa ka pastor Kabrigada Abner, no, kini sa daghang mga panganahon nga ang mga politika politician muduol dito sa mga kasimbahanan, manghangyo og boto gikan sa mga pastor, pero human ana ang simbahan dili na gyud na balikan sa mga politiko, no. Daghan tang mga pastor nga na istorya nga moingon sa tuwa pastor, daghan ang mga politiko ni adto sa mga ni hangyo og boto og nakadaog na wa nagyoy politiko nimbalik sa simbahan. Ang advantage diha Kabrigada, no, bilang usa ka pastor nga puhon pag nanata diha sa konseho mobalik ko sa mga kasimbahan, umuni akong ginasulti permanente, kuhaon ako sa mga religious sector kung unsa ang gusto nilang ipaabot diha sa konseho nga tabang alang sa mga religious sector. Dagan na nangandoy nga maghiusa kitang tanan, no, sa imong kabahin pastor. Isip usa ka religious leader, paano pod nato ma-unify kay dili naman mga Kristiyano nga natin daghan pod ang mga lumad nga natin mga kaigsoon nato nga mga Muslim. Hisgutan nato ang unification despite ni ining diversification. Kining lahi-lahi ang atong tinuuhan, lahi-lahi atong kultura, lahi-lahi ang atong mga kinibang mga practices nga ginahimo. Yes. Paano nato mahiusa taliwala nga managlahi kita? Mao na Kabrigada Abner, niabot na sa kuang nga pangutana ha diha sa gawas sa atong paglibot-libot, no, sa atong paghunghong sa mga katawhan. Mao na akong ginaingon sa ilaha, pag nana ko diha manerbisyo, mubaba ko, muadto ko sa mga nagkadaiyang mga radio sector, no, bisang unsa man nga pundok, ako nang naugan, akong istoryahon ang ilang leader kung unsa ang matabang nato diha sa ilahang grupo. Okay. Anyway, nagkasalamat kayo, Pastor, sa imong mga gi-share diri nga mga insights ni nga nagkadayang nga mga iskutanan. Pastor, sa makausapa, i-address ang atong mga katawhan dinhi sa General Santos nga nakamonitor karon sa atong programa. Mga gusto nimo i-auhag nato kanila, ipanawagan o ipadayag nga mga mensahe. Sa mga katawhan sa General Santos City, no, mga dugay na ta nga nag-anto sa kalisod, dugay na ta nangandoy nga sa atong mga pag-ampo nga doon na tayo mga relihiyoso nga tao nga manerbisyo sa katawhan. Kinina ang tubag nato sa ato ang mga pag-ampo, no, ako nag-auhag kaninyo nga dili nato sayangon ang ato ang mga pangandoy sa atong kinabuhi nga diin makabot gyud nato ang pagpanerbisyo ngadto sa mga katawhan. Busa si Pastor J. Birami nagahangyo gayud kaninyo sa kinasing-kasing gayud mga katawhan dinhi sa General Santos City. Puhon kung inyo tong tabangan ang serbisyo inyong maasahan. Okay, daghang salamat kayo, Pastor J. Birami, kandidato pagkakonsihal ilalom sa partidong AIM dinhi sa atong dakbayan sa Jensan.
ang partidong AIM, mga kabrigada. Anak na sa pagpanguna sa kandidato pagkamayor, ang ama ng brigada si Idol Brigada Elmer Catulpos o ang kandidato pagkabisiya mayor, wala na kundi si Attorney Art Cloma o si Pastor J. Birami. Usa sa 12 ka mga kandidato, ilalom din na sa partidong AIM. Good luck ka ninyo, Pastor, sa inyong panayon nga pagsuroy din na sa mga kabarangayan para mas mapaila pa ang inyong mga kaugalingon o ma-introduce ganito sa mga katauhan sa General Santos City ang kining inyong ginaduso nga bagong solusyon para sa mga problema dinhi sa atong dakbayan sa Jansan. Siyempre, mga kabrigada, atangan po ninyo ang mga musunod nga mga mahimong bisita nato dinhi sa atong programa dinhi sa Baruganan One-on-One. Samtang mialma ang usa ka katabang nga taga Alabel, Sarangani Province, tungod kay matod pa wala na hatag sa iyang amo ang iyang tunga sa bulan nga gihaguan ang sweldo. Nihawa ang maong katabang sa iyang gitrabahoan tungod nakabati kini og kini nga wala na siya ginatarong og tagad sa iyahang mga amo o gawas sa wala pa nahatag iyang hinaguan. Aduna kuno higayon nga ginahagad kuno siya nga makipaghilawas sa iyang amo nga lalaki. Mao nga desidido siya nga ireklamo kini. Hangyo sa katabang nga kung mahimo nga ihatag na lang kaniya ang iyang tunga sa bulan nga sweldo tungod kay kinahanglan daw niya ang kwarta. Labi na karon nga padulungay na ang Pasko. Para sa dugang detalye, niining Alabel, Sarangani Province, tungod matod pa, wala na nahatag sa iyang among iyang tunga sa bulan nga gihaguan. Nihawa ang maong katabang sa iyang gitrabahuan tungod nakabati na kini nga wala siya ginatarong og tagad sa iyang mga amo. O gawa sa wala pa gihatag ang iyang hinaguan, aduna ko na yung mga higayon nga ginahagad kuno siya nga makipaghilawas sa iyang amo nga lalaki. Maong desidido siya nga ireklamo kini. Hangyo sa katabang nga kumamahimo nga ihatag na lang kaniya ang iyang tunga sa bulan nga sweldo tungod kinahanglan daw niya ning kwarta, labi na sa karon nga padulungay na ang Pasko. Para sa dugang detalye ato nga makanabi karon ang nagareklamo nga si Ma'am Lenlen na Sanhupa. Ma'am Lenlen, maayong hapon kanimo. Ma'am Len, maayong hapon. Okay, wala pa atong ulaton. So sakaling ang iyang sitwasyon karon, no? So unsa ni nakahawa na ba ni? Barag ni hawa na niya Hawa ni na, kabrigadang Abner. pero nasa sweldo nga kuha Half sa iyahang sweldo. Tunga sa bulan. Tunga sa bulan, no? So sani, dili na lang ba siya magreklamo? Ang importante sa iya mahatag lang iyang sweldo. Ato balikan nato niya sa telepono si Ma'am Lenlen. Ma'am Len, maayong hapon kanimo. Ma'am Len. Okay, wag ka nagsulod ang linya ni Ma'am Len. Ayusan na sa kato lang, nato, no? Dili na ba siya magreklamo kung mahatag ang iyang sweldo? Unsa ang no, aside... Hello, sir. Oh, Nana. Okay, Nana. Ma'am Len. Hello? Kanimo? May hapon? Ma'am Len, pwede ba nimo masaysay yung saning imong Ako yung reklamo, sir, ba tungod kay bahin kabat kay kuan kaning kay Marilo Suprema Domingo, sir. unsa man ang imong reklamo? Kay tungod sa pagbastos niya sa kuatong November 19, sir, katong November 19 nag-start ko nagtrabaho sa ilaha, tapos pagka 7 sa December nagangyo ko kuan sa sikat, naghiram og sikat kay magpalit ko kay kuan sa rodyon, tambal. Tapos gibastos man ko niya, sir, giingnan noon ko niya, magunsa di mo dito sa rodyon, pagpaiyot mo dito. Tapos pagka kuan na po December 9, sir, gisban na po ko niya bastos, sir. Giingnan na po ko niya, nga wala ko iba, nalami daw ko turjakon, jiron, na siya, sir. Pasensya. Pwede hinahinay lang ta sa atong ginasulti. Tapos hangyo po na ko sila unta, sir, ang akong tunga ka bulan, ilang gihatag unta sa kuha, kay gimuntunon ako ang kwarta. Okay. Ma'am, kadali lang. Ma'am Len, hinahinay lang ta. Kadali lang. Ang imong reklamo, Hello? ang imong gireklamo katong bana sa imong amo. Kaya apit ang birthday sa akong anak karong December 25, sir, gimiutunon akong kwarta, sir. Hangyo lang ako kang Ma'am Suprema. Na bayaran ko niya sa tunga kabulan ako, bisan 1.5 lang iyang yatag sa kuha. Ikat sa nato, oh. Ikat. Hinahinayan na to. Sige, kay subayon sa natong storya. Kalaban. Subayon sa natong storya.
Subayan na itong istorya. Ma'am Len. Hello? Hello, Ma'am Len. Dali lang, ato asang... Dali lang ha. Kuan lang, relax lang. Non-stop si Ma'am Len Oo, marag Armalite, marag di na ito Ratatat. masinitan. Marag suko na gid kayo siya ba? Sayran sa natong istorya. Kay gikuan naman, pabuhag kayo naman yung tanan. Marag tanan Dahil terms na. hinay lang. Nabulgar tanan terms ka Brigadang Abner. Oo. Sige. Nahinay lang kami, Ma'am Len, kay nabaya ta sa TV, no? So, atong tarungon o Na mga bata nagapaminaw pod karon eh. Pasensya na, kay wag yun na to na pugan. Sorry mga kabrigada, wala na to na pugan. Kabalo naman mo giunsa na to control unta, pero wala sa monitor eh. Di na to madunggan. Kasi di pod kayo niya madunggan siya cellphone or ikipo bitaw ka Brigadang Abner mo nang naglisod pod Sige. ka. Yan. Ano yata? Ma'am Len. Hello? Ma'am Len, madunggan ko ni mo, Ma'am Len. Hello, good afternoon, sir. Madunggan ko ni mo, ma'am. Marag dili. Okay. Marag Madunggan. Di man madunggan imong istorya, sir. Dili nimo madunggan. Okay. So, unta madunggan ko nimo para matubag nimo atong pangutana. Ma'am Len. Ma'am Len. Okay na? Dili nimo ko madunggan? Sige, balikan na to niya si Ma'am Len. Kato na kabrigada nga Irin. Dapat anon sa dato para ma-plaster bitaw natong tarong no. Unsang nahitabo jud ka Brigadang Abner no. Kung may basis niyang reklamo. Okay, wala ta nag-ingon nga tinuod ni tanan na yang ginakuan. Basta ginareklamo niyang amo, nangayo siya sa GCash kay gusto lagi niya magpalit og tambal daw ka Brigadang Abner, wa daw siya gihatagan. Si kaduhang higayon, same ra gihapon ka Brigadang Abner. Mo na pod wala dito pa tanahuman eh. So ato ang pangutana unsang nakapush siya iyang magawa kay mga kuan daw ginabastos ko siya, mga istorya bang ay kayo paminawon. Yes, og natoy na siya aligasyon no sa iyang amo na lalaki na kapanghagad lagi daw, gihagad daw siya. Base siya reklamo na sa reklamo sa babae nga amo, napod sa reklamo sa lalaki nga amo. Oo. So in short, nihawa siya, base lang dito sa to impormasyon, nihawa siya kay lahi na lagi daw ang pagtagad sa iyaha sa iyang mga amo. So iyang hangyo ang tunga sa iyahang sweldo no, tunga sa bulan no, tunga sa bulan niya na sweldo, mahatag na unta kay bragwa pud siya kay isa ka bulan ka Brigadang Abner eh. Kung na-mention niya tong November 19 no, to December 9 lang yata to iyang niingon. So brag wala pa gid siya kaabot jud isa ka bulan. Sige lang kay gusto na to nga mahanay ning iyang reklamo no. Maplastar ang iyang reklamo kay nahinay lang ta kay basin siya pod ang reklamo ron kung di na mataron ni kining plastar pod ang iyang reklamo. SPG. Oh. Man. Tutut. Ay teraparbida. Sige. Hindi mapugan. Pagsunod dire-diretso naman. Oh, dito din niya matunggan atong pangutana. Kanino ka Brigadang Abner daghan pud ang nadawat bitaw na reklamo regarding aning sa mga kasambahay nato no. Ayaw ka di ta dapat makalimot mga kabrigada na naatay katong kasambahay lo bitaw nato ka Brigadang Abner tong paghatag og statutory benefits sa mga kasambahay nato sa panimalay. Okay, unya na ay day off dapat. Na ay day off. Unya siyempre ang workplace dapat po maingon nato nga dili po delikado ngadto sa sa kwarto nga iyaha makapahuway po bisan pag dagan og gibuhaton din sa panimalay ana po na dapat nanatay kasambahay law mao gani na nga sa mga adunay mga kining kasambahay din na adunay mga katabang din sa panimalay naagoy nakadetalye din na sa atong palaod kung saan sila pag-tratar. Dili na to pwede nga wala day off. Dili na gito pwede. Dili pwede nga naay nga wala nimo ginarimitan sa SSS, sa PhilHealth ang imong katabang o sa pag-ibig. So na requirement ko na siya. Yes, dapat yun na ka Brigadang Abner. Isa dapat na pod sa silipon bitaw sa tong dole kung na-implement ba na og tarong no ka Brigadang Abner kay daghan pod ba ya. Siyempre di man naman check kung walay complainant o magreklamo. At least mga nagatanaw sa tuwa karon gapaminaw sa tuwa karon na sila idea bitaw ka Brigadang Abner no kay katungod man na nila no naay balaod. Unya kuan na bagyud pod lisod ba kay ron nga mangita kag katabang kanang maayo. Tinuod. Kay siyempre Nana sa itong niya. Ato balikan atong ninya sa telepono, Ma'am Lenlen, maayong hapon kanimo. Yes. Hello, sir. Mga hapon. Sige. Parang nag-lisod. Sinamay na, sir. Kana. Ma'am Len, madunggan ko nimo. Oh, yes po.
po. Okay, maayo, maayo. Ma'am Len, hinay-hinay lang ta. Kinsa imong reklamo, imong among babae o ang lalaki? Hello, sir? Ma'am Len, kinsa imong ginareklamo, ang amo ni mga babae or pareho sila? Ang amo, Amo na ko mga lalaki, sir. Amo na lalaki. ang amo nga lalaki, ang imong ginareklamo. Oo. Okay. Ang ingon nimo na ay mga malaway nga pulong nga iyang ginaluwatan kagana na mention na nimo palihog ma'am ayaw nag-usba naingon na nimo kaganiha gisulti niya Yes po. kapila niya gisulti to ma'am. Ang akong angyo lang sa akong amo, babae, sir. Sa akong tunga kabulan, bayaran lang ko niya. Unsa man tong mga gastos nga, nadunggan ako. Sige. Hello? Gusto nimo nga Hello ma'am, po? pila tong imong singlonon ma'am? Hello, sir? Pila ang imong singlonon? singlonon? Ang katong about lang sa katong iyang bana, sir, nga pagbastos, wala. Hello ma'am. Okay. Ang akong angyo lang, ang akong tunga kabulan, iyang bayaran sa sir, kaya kuwang ipuwerta. Okay. Sige, murag di na gyud ta magkasinabot. Sorry nga amo na lang putulon kining atong interview nga to kay Ma'am Lenen kay murag di gyud may Sige, magkasinabot to. kasilabtan na So katong iyang sweldo na lang ang iyang ginapangayo nga mabayran. So wa po dyan na tubag kung pila to, pila yung monthly salary niya. So kung pila, katunga ang iyang ginasigil karon. Okay, sige. Sayang, no? Kay di na ito makapangayo ang mga detalye ka, Brigada Abner. Lisod man po, di magkasinabtanay. Mauman. Dili magka-jive. Pero klaro na to, klaro na. Basta gusto lang niya pangayoon ang tunga. Ito nga sweldo di na kuno siya magreklamo sa katong pangbasto sa iya ha. Basta ihatag lang. So, ang ato na lang paningkamutan ron nga makontak ang iyang amo, ihatag ba niya ang kining sweldo? Or wala lang gud nato na establish no kung ang paghawa ba niya maayo ba? Justifiable or sa ba? Ang paghawa ba niya kuan ba kanang naglisensya og tarong o kalit na lang nga nahanaw dito? Nilayas pud siya. Nilayas pud siya. Or unsa po'y issue sa amo ba to kaniya? Wala nato na kuan na establish. So kung naipamagi pod nga madunggan pa nato ang side sa iyang amo mas maayo. Kung unsay tubag ni atong iyang ginademand nga matot pa i-release ang iyang tunga sa bulan nga sweldo o ang pautana i-release ba ni sa amo or naa sila'y issue pod ngadto sa kaya Ma'am Lenden? Usually, anak ka Brigadang Abner no? Napoy mga issue pod kaysa nahawa lang kalit. Hawa, usually lang mga kabrigada. Okay. Sige, ato sab nga makainabi ang gireklamo sa maong katabang. Mayong hapon kanimo Ma'am Merilo Valdez Domingo, ma'am. Mayong hapon. Yes, ma'am. Punta to, sir. Atong kaabot kay Roxanne, sir, nga Roxanne Antolin Sanopaw. Ma'am, yes. Hello. Hello, sir. Madunggan ba nimo, ma'am? Kuan man guna siya, sir. Ma'am, Dili, sir, nagachapi-chapi imong ano, sir ba? Nagachapi-chapi imong kuan. di kita makasinabot ani kay klaro man ang iyang kuan, klaro man ang iyang tingog sa At kita yata sa ila. Pero ikaw, sir, ang abot nimo diri sa kuan, sir, kuan kanang Okay. naga-chapi. Ma'am, ani na lang. Hello, ma'am, madunggan ko nimo. Kuan man to siya, sir. Na ako sa gym, kay naalagi mi sa guardian. Nag-apply na. Kadali lang. Hello, ma'am. Hello, ma'am, Marilo. Yata. Kaya kung mag-diretso na ba siya explain di na po nato masubay bitaw. Tamang gusto na ito ipagpaklaro. Sige lang, ato alang ning balikan na issue ka Brigadang Abner, no? Pag maayo na tong linya, medyo choppy ang signal, no? For this time. Pero ato gusto ning na ito balikan, matubag kung na sila issue sa katabang ni Hawa or bayaran ba niya ang katong ginapangayo nga half-month salary. Okay. Sige. Ato adiri unta magkahusay lang sila no kuday katungod to katabang sa ihang dawatonon ihatag na lang no uga kung naamay halimbawa ka Brigada Abner kalit lang ni Hawa no siguro hatag gamay na konsiderasyon na lang ni no sa amo kay siguro katupod na ipag kahadlok dito sa part sa katabang for example kay katulagi kung tinuod tong mga ginaingon no na mga laway na ginahambal sa iya ha. So ang mahitabo diri karon naa na pagbalik. Okay. Ayosan lang sa daw. Ayosan lang sa, okay.
Pero kung di yun makuan, okay na to. Ato lang i-reschedule siguro. Pero pwede man nga idangop sa barangay? Pwede. Dapat, kung naminapod si Ma'am Lenlen karon, pwede man idangop sa barangay. Ipatawag ang imong amo dito mo atubang sa barangay. Usa na sa first step kung naa kay reklamo sa barangay. Dito sa makita sa barangay. Kung wala ang ako ganing unta nga painawag sa barangay na lang ni. Dili na dakon pa. Lagi. Ang uban ng jud ka Brigadang Abner kanang mahadlok bitaw og kanang adto sa barangay o di pod knowledgeable na pwede di sa barangay abi nila kaso na dayon, abogado na dayon. Pwede in taon sa barangay no mga kabrigada kani. Di mo ka pwede mulahos. Ibalik yapon ka sa barangay. Ay nako. Sa atong pagbalik mga kabrigada, atong balikan ang kabahin sa gireklamo sa pagbalik sa Di Pa Riyan. Di Pwede Yan. Ani ang dugang kaalam para sa atong mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam, mga kabrigada. Matag ika-15 sa Disyembre, ginaselebrar ang Bill of Rights Day tungod parehong adlaw kaniadtong 1792. Unang gitagaan ng pagtugot ang pulo ka amendment nga nahimong parte na sa US Constitution. Ang pagsaulog sa Bill of Rights Day usa ka importante nga adlaw nga ginaselebrar sa Estados Unidos aron hinumduman ang katungod o kagawasan sa katauhan didto. Si kaning President Franklin Roosevelt nagpagula og proklamasyon nga napahinungod sa Disyembre 15 isip Bill of Rights Day. Ang unang Bill of Rights Day nahitabo 8 lang kaadlaw human sa pag-atake sa Pearl Harbor. Kaniadtong 2019, giproklamar pag-usab ni President Donald Trump ang Disyembre 15 isip Bill of Rights Day. Kay dumdumang ang mga balaod sa Estados Unidos gisunod sad sa Pilipinas. Ato nang tubagon ang pangutana nga legal nga gipadangat sa atong mga kabrigada. Kini ang unang pangutana nga atong nadawat. Gipost sa akong ex-boyfriend ang dati namo nga picture nga naggaksanay mi. Unya nakita sa akong uyab karon og mga FB friends o gituohan nila nga gipagsabay nako ang duha ka lalaki. Unsa ang akong pwede buhaton, attorney? Dako kayo ng problema, no? Nga naman kung nag-post pa, o nga nagpa-picture nga nagkaksanay. Para sa tubag sa maong pangutana, aniya ang tubag ni Atty. Psyche Fontanilla Mamantra. Ang ani nga sitwasyon nga naay nagayakapay no, pwede ni siya sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, do dili ni siya sexual act, na ani siya dito sa katong mga similar circumstances nga kung asa kung nagayakapay mo, naga-expect ka nga naay privacy. So pwede nimo siya filean og kaso sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, and at the same time, pwede pud nimo siya nga sawayon kay una-una no, human na mo, mag-move on na taboy, inanag na siya dapat unyang panggubot siya sa inyong relasyon. So, pwede nimo siya ingnan nga ma-filean siya og kaso or istoryahon lang nimo nga undang na siya or mas maayo pag yun ang imuhang boyfriend karon maunang mo istorya sa iyahan no, practical na lang ni nga aspeto. Nga magundang na siya kay human na mo, lahi na imuhang uyab, lahi na imong palangga, undang na. Okay. Stop na. Sanaol palangga pero move on na daw ko. Stop na. Tama na. Nara sa ilain. Dawat. Dawat na lang ta. Kini ang kaduhang pangutana gikan sa atong center. Usa siya ka Amerikano, dagko na mga anak, tung nagbulag mi, 20 years old ug 7 years old na sila. Karon nami dinhi sa Pilipinas kauban akong mga anak. Makakuha pa ba akong mga anak og financial support sa ilahang amahan bisag dagko na sila? Yes, attorney. Okay, atong paminaw tubag ni Atty. Psyche Fontanilla Mamantra. So, assalamualaikum and good afternoon. Para sa anak nga 20 years old, dili na siya pwede mangayo og suporta sa iyahang papa no. Kay tungod nga ang support is only for those who are minors or kung dili minor de edad katong medyo persons with disability whether physical or mental. So, pwede pa na makapangayo og suporta. Dili problema sa ato akong Amerikano ang iyahang bana or ang tatay kay sa ato ang rules for support pwede maka-file ang
ang natungdan sa lugar or na jurisdiction nga kung asa ang property sa tatay or kung dili property sa tatay kung asa ang lugar kung asa mag-file og kaso ang mga bata. So for example, diri sa Pilipinas og naa sa Gensan, pwede sila maka-file og action og support here. Okay, daghang salamat kanimo Atty. Psyche Fontanilla mamadra sa imong gihatag nga mga tubag sa mga pangutanang legal. Napapod boy mga legal nga mga pangutana nga bot ninyo nga matubag, i-PM na sa atong programa o i-text sa numero nga nasa inyong TV screen. O gara mga kabrigada, lain na usab nga hugna sa pagutingkay sa maisong dili angay baliwalaon o maisong angay hatagan og igong pagtagad sa makausapa. Ako si Kabrigadang Erin De Casyon. Ako sab si Kabrigadang Abner Francisco. Lahi ra gyud mga kabrigada kung doon na tay kaalam. Aron sa ingon, katuon nato dili gyud manyatakan. Be proud of Gensan again. Barog Gensan! Kini ang Di pa na yan!